Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Kansilado na ang panukalang pondo ng mga flood control project ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sa taong 2026. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inaasahang ma-re-realign nito ang alokasyon ng mga flood control projects. Kaugnay nito, mayroon ng menu ang palasyo kung saan makakapamili ang mga mambabatas kung saan pangunahing sektor nais nilang magsagawa ng budget insertions. Kasama sa mga pagpipilian ang education, agriculture, health, housing, infrastructure, information and communications technology, labor, social, and energy. Nilinaw din ng Pangulo na kahit walang pondo sa 2026 budget na ilalaan para sa flood control projects, mayroon pa rin itong natitirang pondo ngayong 2025 na umabot naman sa 350 billion pesos. Those savings, we already put a menu. Kaya para nga, unang-una, kahit na for the budget na sinusulat ngayon, kailangan na maliwanag na mapupunta sa tamang lugar. And so we have made a menu for our legislators to follow and say that all insertions, all changes made can only be made to the benefit of these agencies here. Hataw Balita ngayon! Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapanagot ang mga may sala sa flood control projects at makumpleto ang mga hindi pa natatapos na mga proyekto. Anya, dahil may warranty ang lahat ng government projects, pwede pang singilin ang mga mapapatunayang gumagawa ng mga anomalya at ipatapos sa mga substandard na proyekto. Kahapon sinabi rin ng Pangulo na walang sasayanging oras ang binuong Independent Commission for Infrastructure o ICI sa paggabol sa mga responsable sa mga maanomalyang proyekto ng gobyerno. So we can still go back to them at sasabihin natin sa kanila, balikan ninyo yung walang kwentang project na ginawa ninyo at ayusin ninyo ng maganda. Out of your own pocket. Number 1. Hataw Balita ngayon! Magpapatuloy pa ang investigasyon ng Joint House Panels kaugnay ng flood control projects ayon kay House Infrastructure Committee o INFRACOM Chairperson at ako Bicol Party List Terry Rinon. Ito'y sa kabila ng nabuo na ng administrasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na layong panagutin ang mga sangkot sa anomalya sa flood control projects. Nasa mga miyembro naman ng INFRACOM ang desisyon kung tatapusin ba o hindi pa ang Joint Legislative Inquiry. Samantala, makikipagpulong si Congressman Ridon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Panfilo Ping Lacson. At this point, I don't think we are wrapping up. No? Pero pag-uusapan ho ng komite kung magpapatuloy o mag-suspend. No, pero I think the suspension will not come anytime soon. And the House will also proceed. Kasi marami pang mga detalye na gusto natin talagang malaman eh. Hataw Balita ngayon! Naniniwala ang isang dating mambabatas na dapat makapagpasa ng batas na magpapatibay sa kapangyarihan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon sa dating mambabatas na si Erin Tanyada, magandang simula ang Executive Order Number 94 o pagbuo ng ICI ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para imbestigahan ang mga nabunyag na anomalya sa flood control project ng gobyerno. Subalit, posibleng hindi ito magtagumpay dahil sa panahon lamang ito ng kasalukuyang administrasyon pwedeng ipatupad maliban na lamang kung ipagpapatuloy ito sa pamamagitan ng panibagong executive order ng susunod na administrasyon. Ito anyang pagkakaiba ng EO 94 ng Pangulo sa isinusulong na batas sa mababang kapulungan ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima at sa Senado ni Senate President Vicente Tito Soto.
So what's the difference? Pag created by law, hanggang hindi pa natatapos yung trabaho ng independent commission created by law, tutuloy at tutuloy sila. Pero kung matapos na po yan, dun po sila magsasara ng libro. Habang yung EO, pag matapos yung termino ng ating Pangulong Bongbong, tapos na rin po yung buhay ng EO. Like I said, unless the next president will extend it. Hataw Balita ngayon. Inihain na ni Presidential Son, House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang House Bill number 3661. Layo ng panukalang batas na i-disqualify ang mga kaanak ng public officials hanggang 4th civil degree of consanguinity or affinity na makapasok sa mga kontrata sa gobyerno. Noong Hulyo na maghain ng katulad na panukalang batas si Senator Francis Cheese Escudero. Hataw Balita ngayon. Handang pumirma ng anumang waiver sina Senators Jinggoy Estrada at si Senate Deputy Minority Leader Joel Villanueva para buksan ang kanilang bank accounts. Ito ang inihayag ng dalawang senador matapos masangkot ang kanilang pangalan sa umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon kay Estrada, bukas siya na imbestigahan ang kanyang bank accounts, habang sinabi naman ni Villanueva na noon pa man ay isinusulong na niya ang pagbubukas ng bank account ng mga opisyal ng pamahalaan. Ako, I'm open to an investigation. In fact, Mr. President, ngayon pa lang, kahit hindi pa nagko-comment sa Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson, ngayon pa lang, I'm willing to sign any waiver to open my bank accounts. And that, I'll put that on record. We have been consistent ever since. In fact, we have a bill for government officials na dapat naka-waive yun. I was just elected as Committee on Banks Chair. We'll pass it. Hataw Balita ngayon. Iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation, NBI, ang tatlong ghost flood control projects sa 1st District ng Bulacan. Ayon sa Department of Justice o DOJ, tinatayag na sa 300 billion pesos ang halaga ng mga proyekto na hindi naman nakikita. Dagdag pa ni Justice Secretary Crispin Remulla, kasama sa inaaral nila ang kasong isasampa sa mga posibleng sangkot sa ghost projects. Kabilang narito ang plunder. They just validated the information of 3 ghost projects that they found within the coordinates given in the Isumbong mo kay Pangulo website. Hataw Balita ngayon. Samantala, tinututulan din ni Senator Dante Marcoleta ang katwiran ni Justice Secretary Crispin Remulla sa hindi pagsasailalim sa mga diskaya sa Witness Protection Program o WPP. Partikular ito sa restitution o pagsasauli muna ng mga diskaya ng mga nakuha nitong pera sa pamahalaan bago gawing state witness. Bunsod dito, planong kumprontahin ni Senador Marcoleta si Justice Secretary Remulla kaugnay ng issue. Yung restitution na sinasabi ng Secretary of Justice, na yun naman ang pinagbasihan ng Senate President, hindi po kasama sa requirements para lang ikaw ay makapag-apply under the Witness Protection Program. Bakit po bumaligtad ang Secretary of Justice? Hataw Balita ngayon. Mayroong 6 mula sa 265 flood control projects na na-inspeksyon na sa Quezon City at idineklarang complete o tapos na. Ngunit nakita ng Quezon City Engineering Department na patuloy pa rin ang konstruksyon sa lugar. Kabilang dito ang construction ng flood control structure sa Pasong Tamo Creek sa Barangay Pasong Tamo na idineklarang tapos na noong October 18, 2023 na nagkakahalaga naman ng nasa 49 million pesos pero ongoing pa ang construction. Bukod dito, mayroon pang nasa 35 na mga flood control projects mula sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways mula noong 2022 ang hindi makita ang alokasyon. Sa 31, ma'am, meron tayong tinitingnan na 10 na posibleng existing.
10 out of the 31. But for the rest, for the 35, we can't find them yet pa. Pero doon sa 31, yung incorrect, parang meron na 10, at least 10. Hataw Balita ngayon. Nabanggit ang pangalan ni Ako Bicol Party List Representative Saldico sa pagdinig sa panukalang pondo ng Department of Agriculture para sa 2026 ng House Committee on Appropriations. Ito'y matapos usisain si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kaugnay ng pang-aangkat ng galunggong noong nakalipas na taon. Ayon sa Agriculture Chief, sa nakalipas na administrasyon may mga kalokohang nangyayari sa pag-aangkat ng isda. At dito na niya nabanggit ang pangalan ni Congressman Ko na pinilit umano siyang maglabas ng fish import permit para sa 3 kumpanya nito. Gayunman, hindi umano siya pumayag dito. Bago ko pumasok, they were allowing unloading in private ports na kung sino lang maglista-lista. At ang rami kong tinanggal na listahan dahil maraming kalokohan. Sa totoo lang, nung panahon before my time sa importation ng isda. And ayoko nang sabihin kasi meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation at hindi ko pinagbigyan ng isda. At ang pangalan nun, Saldico. Sige po, you mentioned Congressman Zaldico. So, do you have more information about that? Well, I only have personal knowledge on the 3 companies he wanted me to give allocation kahit na may formula na kami. Hindi ako pumayag magbigay ng kahit isang container sa kanya sa 3 nominated companies niya. At ang isang kumpanya doon, pangalan pa, ZC Victory Fishing Corporation. So ano po yung gusto niyo pong banggitin about that? Do you feel that there is a conflict of interest there? Hindi naman. Ang sinasabi ko lang, we were being forced at that time to give him 3,000 containers of fish, which I did not agree. Well, very important that you mentioned being forced. No? What do you mean by being forced, actually? Well, pinipilit na kami mag-issue ng import permit while we already have a formula. No, which, ito nga yung formula na lumabas, and it is very clear na fair to sa scientifically, the data speaks for itself at kaya kong tindigan to. But you have did you actually issue it or no? Did you issue po the request? No. All right. Hataw Balita ngayon. No comment si Senate President Vicente Soto III sa issue ng umano'y panibagong pagpapalit ng liderato sa Senado. Ito ay matapos kumalat sa social media na may isa pang kudeta sa Senado kung saan nakakuha na umano ng bilang si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano para maging Senate President. Binigyan din naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na mismong si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang nagbukas ng issue at sumagot rin ito nang kumalat na ang balita. Itinanggi naman niyang aktibo siyang nililigawan ng minority para maging Senate President. Ewan ko. Wala akong... No comment. Of course, you always, the Senate President is always in office because of the trust and confidence of his colleagues. We serve at the pleasure of our colleagues. So, if there are majority of the members of the Senate who want a different Senate President, what can we do? So be it. Not actively. May timing yan eh. Di ba yung kakaupo nila eh. Di syempre solid pa sila. Oh. And hindi pa namin napag-usapan sa minority na kung meron man pagpapalit sino. Pumayag sila na ako'y minority leader. Wala pang nag-uusap as a group kung sinong Senate President. Ngayon, kung may discontent sa 15, problema nila yon, hindi namin problema yon. So sila nag-bring up, tapos sila din babarel. Sila din magsasabing may plot. Sila na nga nagplat-plat. Hataw Balita ngayon. Inalis na sa pwesto ng Manila Police District ang 19 na tauhan at opisyal ng kanilang Drug Enforcement Unit.
Ito'y matapos na magreklamo sa National Police Commission ng isa sa nakatakas na individual na hinuli sa Sampaloc kaugnay sa iligal na droga na umano'y questionableng drug operation. Ayon kay MPD spokesperson Police Major Philip Ines, isinama na rin nila sa inalisa pwesto ang 3 iba pa na naka-duty noong araw na hinuli ang 2 individual kabilang ang isang Grab delivery rider. Kabilang sa mga pulis na inalisa pwesto ay may ranggong Police Major na hepe ng District Drug Enforcement Unit, 2 Master Sergeant, 2 Staff Sergeant, 1 Corporal at 1 Patrolman. Sinabi naman ni MPD spokesperson Police Major Philip Ines na lehitimo ang operasyon ng mga pulis dahil may nakuhang droga sa mga nahuli. Nanakunan po ito mismong nagrereklamo na ito ng 120 grams ng shabu at ng 4 sachet ng marijuana kush. Nagkataon lang po, nakatakas po siya. Hataw Balita ngayon. Posibleng mawala ng hanap buhay ang mga mangingisda sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal ayon sa National Maritime Council o NMC. Kasunod ito ng plano ng China na gawing Huangyan Island National Nature Reserve ang naturang bahura. Pangamba rin ng NMC kung hindi magpoprotesta ang Pilipinas, maaring gawing military zone ng China ang Bajo de Masinloc. Bukod sa diplomatic protest, isa rin sa hakbang ng Pilipinas ang hingin ang suporta ng mga karating na bansa na miyembro ng Association of Southeast Asian Nations para suportahan ang pagtutol ng bansa sa plano ng China na isang paglabag sa international maritime law. Pag hindi natin pinrotesta ito'y magiging basehan ng China para pigilan lalo ang ating mga mangingisda para pumunta doon sa ating traditional fishing ground. At ito rin ay potensyal na gawin nilang patrol area o maybe i-militarize nila ito. Magandang umaga, Ma'am Annie, amigo Sherwin at mga kasambahay. Kinakitaan ng muling pagtaas ng life expectancy ang Canada. Base sa datos ng Statistics Canada, may significant na pagtaas sa life expectancy sa bansa noong 2022 hanggang 2023. Sa kabila nito, sinasabi naman ng mga eksperto na maaari pa rin itong maiba. Ito ang humahataw na balita ni Jeffrey Reyes. Tumaas ang life expectancy sa Canada mula 81.3 years noong 2022 sa 81.7 years noong 2023 batay sa ulat ng Statistics Canada. Ngunit ayon kay Doug Norris, Senior Vice President at Chief Demographer ng Environics Analytics, ang nakikitang rebound na ito sa datos sa haba ng buhay ng mga Canadian ay hindi nangangahulugang mananatili itong pataas. Maaari aniyang ang datos sa taong 2024 at 2025 ay magpakita ng pagtaas ng life expectancy tulad ng bago mag-COVID pandemic. Ngunit ang pagtaas na ito sa mga darating pang panahon ay posibleng mas maliit kumpara noong nakaraang 10 o 20 taon. Ayon sa Statistics Canada, tumaas ang life expectancy kapag una, kakaunti lamang ang namamatay o pangalawa, karamihan sa mga nasawi ay matatanda na o pangatlo, kombinasyon ng dalawang nabanggit na kondisyon. Maaari umanong sabihin na malaki ang naging papel ng COVID sa pagbawas ng bilang ng taon sa buhay ng tao ayon kay Norris. Ngunit paalala nito, mas malaki ang bilang ng nasawi dahil sa krisis sa opioid at drugs. Noong 2023, nagkaroon ng 7,162 accidental drug poisoning deaths sa Canada. Pinakamataas na bilang sa bansa, mas mataas pa ito sa naiulat noong pandemic. Ipinahayag din ng Statistics Canada na malaki rin ang epekto ng chronic conditions gaya ng pagsisigarilyo, pag-inom ng alak
at obesity sa kabuuang kalusugan ng bansa. Sinabi naman ni Norris na hindi sapat ang pagsulong ng kaalamang medikal para mapatagal ang buhay ng tao. Jeffrey Reyes, humahataw sa Balita Ngayon. Inianunsyo ni Prime Minister Mark Carney ang pagkakatatag ng Build Canada Homes, isang bagong federal agency na may pondong $13 billion upang tugunan ang housing crisis at gawing mas abot kaya ang pabahay para sa mga mamamayan. Ito ang umahataw na balita ni Noel Poliarco. Build Canada Homes will catalyze the creation of an entirely new Canadian housing industry that uses modern methods of construction to boost productivity sustainably and at scale. Canadians have given our new government a mandate to build a stronger Canada with lower costs, safer communities, and homes you can afford. By building smart, building Canadian, building now, we are building Canada. Itatayo ng bagong housing agency ang mga murang bahay para sa low-income families, makikipagtulungan sa private developers para sa middle-class homes at gagamit ng public lands upang mapababa ang gasto sa konstruksyon. Ayon kay Prime Minister Mark Carney, mahahatid ang unang 4,000 factory-built homes sa 6 na lungsod. Dagdag pa niya, ang proyektong ito ay hindi lamang isang social responsibility kundi isang economic opportunity na nakatuon sa modular construction at sa Buy Canadian approach. Itinalaga naman bilang pinuno ng ahensya si Ana Bailao, dating Deputy Mayor ng Toronto. Sakop ng mandato ng ahensya ang Rental Protection Fund, supportive housing at mga partnership sa Nunavut para sa mga pagtatayo ng mga bagong housing units. Positibo naman ang pagtanggap ng mga housing advocates sa pagsulong ng non-market housing, ngunit babala ng ilang researchers, kinakailangan ng mas malawak na scale upang matugunan ang demand. Samantala, binatikos ni conservative leader Pierre Poilievre ang plano na aniyay isa na namang uri ng bureaucracy na magpapabagal lamang sa konstruksyon. Noel Poliarco, humahataw sa Balita Ngayon! Matapos ang pagpaslang kay Charlie Kirk, ilang kandidato at grupo ang napilitang kanselahin ang kanilang mga kampanya at pampublikong pagtitipon dahil sa lumalalang banta sa seguridad ng mga politiko. Ito ang humahataw na balita ni Klein Sinca. Nagpapakita ng lumalalang peligro sa politika ng Amerika ang pamamaril kay Charlie Kirk noong Miyerkules sa isang pampublikong event sa Utah Valley University. Inihahambing ito ng ilan sa nangyaring tangkang pamamaslang kay President Donald Trump noong nakaraang taon. Bilang reaksyon, inaasang marami organizer ang maglilipat ng kanilang mga pagtitipon sa loob ng mga pasilidad. Gayunman, babala ng mga eksperto, hindi nagtatapos ang banta sa ganitong hakbang dahil maaaring mangyari ito saan mga lugar. Nitong mga nakalipas na araw, marami opisyal ng estado ang nakatanggap ng bomb threats kabilang ang ilang universidad at ang tanggapan ng Democratic National Committee sa Washington. Ayon kay Caleb Gilbert, isang security expert, mahalagang masusi ang pag-aanalisa ng mga banta bago pa man umabot sa mga pampublikong pagtitipon. Ano't madalas ang mga sospek ay nagpapahiwatig ng kanilang mga balak sa mga kaibigan, pamilya o mismo mga online community. Subalit kadalasan ay hindi ito agad nabibigyang pansin. Klein Sinca, humahataw sa Balita Ngayon. Nanguna sa pinakabagong survey ang Czech Opposition Party, ANO, laban sa mga pangunahing partido ng bansa bago ang gaganaping parliamentary elections sa October 3 and 4. Ito ang humahataw na balita ni Raven Campos. Nagkamit ng 31.3% na suporta sa pinakabagong survey ang main opposition party ng Czech Republic na ANO, kumpara sa 20.2% lamang na suportang nakuha ng SPOLU o Together Coalition na pinangungunahan ni Prime Minister Peter Fiala. Bata ito sa survey ng STEM Agency para sa CNN Prima News nitong linggo. Ang partidong ANO ay pinangungunahan ng bilyonaryo at dating punong ministro na si Andrej Babiš.
Kilala si Babiš bilang kaalyado ni Hungarian Prime Minister Viktor Orbán at ng far-right sa France na kabilang sa Eurosceptic Patriots for Europe group sa European Parliament. Dahil sa kaugnayan niya sa mga ito, posible siyang kumalap ng suporta mula sa mga partidong anti-EU at pro-Russian SPD and Stachilo o ang Motorists Party. Ipinakita rin ng survey na posibleng hanggang 7 partido ang maaaring makakuha ng upuan sa mababang kapulungan ng parlamento, bagaman wala ni isa ang inaasahang magkamit ng majority. Kung papalarin ng partidong ano sa halalan sa susunod na buwan, inaasahang mangunguna ito sa mga talakayan upang makakalap ng suporta mula sa maliliit na partido sa pagbuo ng isang gabinete. Ipinangako rin ng partido ang karagdagang paggastos, pagbawas ng buwis at pagtutol sa green policies ng European Union. Hindi rin umano tatanggap ang partido ng anumang kahilingang nagbabanta sa pananatili ng Czech Republic sa European Union o sa NATO. Raven Campos, humahataw sa balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Houston, Texas, ako si Sunny Cos. Magandang araw po. Amigo Sherwin, nandito po kami again dito sa Barangay Puri, San Antonio, Quezon, kung saan magsasagawa tayo ng medical mission. At ngayong umaga, makakapanayam natin si Ginoong Angelito D. Arias, ang barangay chairman po ng Barangay Puri, San Antonio, Quezon, para alamin ang kalagayan ng mga residente dito. Magandang umaga sa inyo, Kap. Magandang umaga po, Miss Ann, at kay amigong Sherwin. Magandang umaga po sa lahat ng viewers. Maraming salamat po, Kap. At ito, tumbukin na natin. Ilan po ang populasyon mo dito sa lugar nyo? Ang total population po, 2,441 Ba? ang nasasakupan po sa Barangay Puri. Ibig sabihin, less than 3,000. Yes po. Ayan. Ano yung kalimitan ng mga nagiging sakit ng mga kabarangay nyo dito? Sa mga katatandaan, hypertension, diabetes, at sa mga bata naman, ubo, sipon, lagnat. Yung mga pangkaraniwan po sa sakit ng bata. Okay. Yung bang barangay ninyo, mayroon ba itong anong mga pasilidad na mayroon kayo? Mayroon ba kayong, like for example, mga gamot? Ano bang matatagpuan? Anong mga pwedeng i-provide na mga services sa mga constituents nyo, Kap? Ang Barangay Puri po ay may barangay health center, pero kulang po yung budget ng barangay para sa pambili ng mga gamot. Ang mga gamot po ay nanggagaling sa pamahalang bayan ng Bayan ng San Antonio at sa lalawigan ng Quezon po. Ayan. So, gano'n naman lagi ang naririnig namin. Ano po? Kaya napakarami po mga nagre-requests na medical mission sa tanggapan po ni Kuya Daniel Rason, ang aming President and CEO. Matanong ko nga po kayo, is this the first time na nagkaroon ng medical mission sa lugar niyo po? Ito po ay second time na. Ay, nako, swerte nyo po. Pangalawang beses na. When was the first time? Kailan po yung first time? 2018 ng first time po na magkaroon ng medical mission. Okay, first time ka na nag-request? Yes po. Okay, pangalawang request nyo, kailan po? Pangalawang request, 2023. Yung pangalawang request. 2023 yung pangalawang request at ngayon lang natuloy. Ngayon po natuloy at salamat sa Diyos at salamat din po kay Sir Daniel Rason na natuloy na yung dalawang pagkakataon. Ayan, salamat po sa Diyos. Nabanggit mo kasi yung date. Nag-request ka ng 2023 pero nag-grant yan ng 2025. Paliwanag ko ng konti, Kap. Ayan. Kasi sa dami po kasi naman nagre-request nationwide na kanya pasensya na po ha, naantala yung inyong request. Hindi ka agad ito nag-grant na nung time na nire-request nyo po. At medyo 2023, 24, 25, mga almost 2 years bago nag-grant po yung request nyo. At ang medical mission po ay ginagrant, binibigay ng UNTV, katuwang po ang MCGI. Hindi lang po yan dito sa Pilipinas, kundi sa ibang panig ng mundo. Kaya kami nagpapasalamat dahil nakita ko yung tuwa mo. Kap,
Nakita ko yung tuwa mo. Ilan bang mga inaasahan mo? May mga karatig na bayan din ba na pwedeng pumunta dito, maliban dito sa lugar niyo, Kap? Sige po, lapit lang po kayo sa microphone. Miss Ann, may mga nag-chat din, may mga nag-message sa akin o sa mga kasama ko kung pwede yun, taga ibang barangay, taga ibang bayan. Sabi ko po, i-open na lang po natin kasi yan naman po ay pagtulong. That's correct. So, ibig sabihin, mga kasambahay, kahit na sinasabi natin, nandito lang sa lugar niya, ni-request niya itong medical mission na ito sa UNTV kay Kuya Daniel Rason, hindi nangangahulugan na isi-sealed mo ito para dito lang sa barangay mo. Yung mga karatig na lugar, dahil may mga na-text sa inyo, open pa rin po ito. Opo, inopen po namin para makatulong pa rin po sa ibang mga nangangailangan ng tulong. Ayan. Kap, ang information na nakuha ko sa inyo ay kayo po ay 11 years na public servant, and of course, mayroon ding binabanggit dito na second term as barangay chairman at naging first kagawad. So meaning to say, hands-on ka, alam mo yung kawikaw na mga constituent mo. And then 4 years din po kayong tumayong OIC ng namatay na kapitan ninyo. Opo, 2014 po tayo nag-start as a OIC, and then 2018 first term, 2023 lumaban po ulit, second term po ngayon. At nanalo. Salamat Nanalo sa po Diyos. ulit. Congratulations. Kap, pinihingi po namin ng paumanhin. Medyo na-delay yung request ninyo na magkaroon ng medical mission 2023 at ngayon lang po nagkaroon ng katuparan. Alam ko maiintindihan mo. Sa dami po nang nagre-request ng medical mission. So ulitin namin, ang mga request na ito hindi lang dito sa lugar ninyo kundi pang buong bansa at sa iba pang panig ng mundo. Ngayon, Kap, ano yung gusto mong ang balita ko kasi yung mga hanap buhay ng ating mga kababayan dito, yung pagsasaka, and at the same time, marami rin mga nag-abroad. Opo. Ngayon, anong gusto mong mensahe sa ating mga kababayan? Ganon din kung mayroon kang mensahe kay Kuya Daniel Rason dahil napagkalooban na po, nag-grant na yung medical mission mo, nagkaroon na ng katuparan. Muli na sa inyong pagkakataon at manawagan din kayo doon sa ating mga kababayan na naririto na pumunta dito dahil libre naman po itong medical mission na ito, Kap. Go ahead, please. Thank you. Sa aking pong mga kababayan, mga kabarangay, sa Barangay Puri, Bayan ng San Antonio, lalawigan ng Quezon, magsitungo na po kayo dito para sa ating medical and dental mission, handog ng UNTV at MCGI. Kay MCGI. Kay Mr. Daniel Rason, maraming salamat po at sa pangalawang pagkakataon nagkaroon po ulit dito sa Barangay Puri ng medical dental mission. Yes. At marami pang serbisyong nakalaan para sa ating mga kababayan. Ayan. Sana po ay mas marami pang matulungan ang inyong samahan, Sir Daniel Rason. Sa lahat, maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan, mga kasambahay. Yan po, si Ginoong Angelito D. Arias. Isa po siya sa mga nag-request. Isang member po ng LGU, of course, Barangay Chairman ng Barangay Puri, San Antonio, Quezon, na kung saan naririto po kami ngayong umaga. Kap, magandang umaga at maraming salamat sa ngalan ni Kuya Daniel Rason. Magandang umaga po. Maraming salamat din po, Miss Ann, at kay amigong Sherwin. Maraming salamat po, UNTV. Maraming salamat. Magandang umaga, Bayan ng San Antonio. Naghain ng multiple criminal charges si Davao City Acting Mayor Baste Duterte sa Ombudsman Mindanao laban sa ilang government officials. Ang mga kasong ito ay kaugnay sa umano'y iligal na pag-aresto o pag-surrender kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC noong March 11, 2025. Si Gladys Tuabi humahataw. May substantial difference po itong kaso namin dun sa kaso po na i-file ni Senator Amy Marcos. Ang substantial difference po nito, yung mga tao mismo
na nandun po sa incident noong March 11, 2025. Former generals who were there, including Attorney Martin Delgra and myself, we all executed affidavits as to what transpired really during the incidents. Patong-patong na kaso ang isinampa ni Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte laban sa ilang national government officials at iba pang kasama nito sa Ombudsman Mindanao sa Davao City. Kabilang sa mga matataas na opisyal ay sina DILG Secretary Juan Victor Rimulya, Department of National Defense Secretary Gilbert Eudoro, National Security Advisor Eduardo Anyo, Department of Justice Secretary Crispin Rimulya, Undersecretary Nicolas Nalex T, former PNP Chief Nicolas Torre, Police Brigadier General Jean Fajardo, Romel Marbil, Marcos Lacanilaw at Anthony Alcantara Fadulion. Ito ay inihain ng kanyang abogado na si Attorney Israelito Torion kahapon hinggil sa umano'y iligal na pag-aresto sa kanyang ama na si former President Rodrigo Roa Duterte noong March 11, 2025. Ilan lamang ang mga kasong kidnapping at arbitrary detention sa inihain ni Baste. 9 crimes such as kidnapping, arbitrary detention, violation of Section 4 in relation to Section 12 of RA 9745, qualified direct assault, expulsion under Article 127 of the Revised Penal Code, 2 counts of violation of Section 4 of RA 7438, usurpation of judicial functions, as well as violation of Sections 3A of RA 3019 and Section 3E of RA 3019. Nakadepende din ang kanilang kampo sa ombudsman sa iba pang mga taong sangkot sa kaso. Ito po yung mga sa pagkakaalam namin na may kinalaman din kasi hindi namin kilala kung sino yung mga pulis. Hindi namin kilala pa kung sino yung piloto, sino yung may-ari ng aeroplano. So kasi hindi kami sigurado, dyan it would be up to the office of the ombudsman to verify as to who these persons were. Ang inihaing kaso ng kampo ni Baste ay ipapadala pa sa ombudsman sa Maynila para sa susunod na hakbang. Ayon sa kampo ni Acting Davao City Mayor Baste Duterte, ang paghahain ng kasong ito ay hindi lamang panawagan ng hustisya para sa kanilang pamilya, kundi para sa mga Pilipinong patuloy na sumusuporta at nagmamalasakit sa dating Pangulo. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon. Naniniwala ang ilang lokal na opisyal sa Bulacan na may kakayahan ang mga inilagay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Independent Commission on Infrastructure o ICI na mag-imbestiga sa mga isyu ng katiwalian sa flood control project sa bansa. Handa rin ang ilang lokal na opisyal ng lalawigan na makipagtulungan sa ICI sa pag-iimbestiga sa umano'y mga maanumalyang infra project sa tulong na rin ng mga Bulakenyo. Si Nestor Torres, humahataw. Tiwala si Malolos City Mayor Christian Natividad sa abilidad at kakayahan ng mga inilagay ni Pangulong Marcos Jr. sa Independent Commission on Infrastructure o ICI. Anya, tama lang na inilagay si Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. bilang chairperson ng komisyon at sina dating Department of Public Works and Highways Secretary Rogelio Singson at Certified Public Accountant Rosana Fajardo bilang mga miyembro at Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor o Consultant nito. Pero sa initial na tatlo ay makita natin na okay, syempre dating head ng DPWH o isa namang kilala at sikat na accountant na pwedeng mag-audit lahat ng ito. Ang isa naman galing sa CIDG na alam naman natin ang track record at ngayon ay member din ng local government. Si Justice Reyes naman, base sa initial kung medyo malawak ang kaalaman nito from climate change. And of course, he's an esteemed member of the judiciary ng Pilipinas na makakatulong doon sa mga legalidad na pwedeng pag-usapan dito through the course of the investigation ng independent body na to. Ayon kay Mayor Natividad, bumuo rin siya ng Malolos People's Audit Team na pwedeng makatulong sa ICI sa investigasyon sa mga ghost flood control project sa Malolos. Nauna na po kami, unang-una po kami
nag-issue ako ng executive order way back 2-3 weeks ago na kung saan ay kinonstitute ko ang buong Malolos into Malolos People's Audit Team. May mga initial reports na ho kami at iniintay lang namin mabuto independent body. Baka kailangan nila ng other documents or evidence na pwede makatulong sa ginagawa nilang investigation. At least within our territorial jurisdiction ay makatulong kami sa paghahanap nila. Sinabi pa ng opisyal, malaking tulong sa investigasyon ang pagkalap ng impormasyon mula sa mga opisyal ng barangay at mga residente para matukoy ang mga maanumalyang proyekto sa flood control. Ang mga initial na pinag-imbestigahan natin ng mga barangay officials, sinundan ng mga residente na may proyekto sa tapat ng bahay nila kasi mas alam nyo ako yan dahil sa harapan nyo ng bahay, ano ba kung baka lang nilagay dyan? Meron ba o wala? Hindi natin alam eh. Tapos ngayon, kahit na hindi sa bahay mo, basta gusto mo sumali, sali kayo, halika. Ayon naman kay Bulacan Governor Daniel Fernando, tama lang ang desisyon ng Pangulo na may tumutok sa mga infrastructure project ng gobyerno. Pero dapat anyang maging balanse ang gagawing pag-imbestiga upang mapanagot ang mga sangkot. Maganda naman yon, kinakailangan ng balanse. Siguro para hindi maging bias, di ba? Yun yun, siguro, para yun ang intention niya. So ngayon, let us wait for the investigation. Ano po, at meron din tayong sarili dito. At nagpagawa na ang executive order regarding doon sa pagbuo rin ng investigation body. Samantala, sa isinagawang sesyon ng Sangguniang Panlalawigan, sinabi ni Fernando na bumubuo na sila ng executive committee na tututok sa flood control scam na maaring makatuwang sa ICI sa investigasyon. Well, ito ngayong provincial investigation body natin, gagawin tayo. So ito yung para sa atin. Ano? Siyempre, para makita natin kung ano yung magiging legal action natin at the end. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Plano ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang pagsasagawa ng isang komprehensibong programa na layong unti-unting tugunan ang mga kakulangan sa sektor ng depensa. Kabilang dito ang kakulangan sa mga tropa, pasilidad, strategic command at civilian human resource component. Si Danny Munar, humahataw. Sa pagbisita sa Special Operations Command o SOCOM sa 7th Infantry Division, Fort Ramon Magsaysay, Nueva Ecija kahapon, September 15, inihayag ni Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro ang mga hamon na kinakaharap ng bansa sa usapin ng pambansang depensa. Binigyan din ng kalihim na mayroong mahigit 2 million square kilometers na maritime area, 7,600 na isla at 162,000 na tropa na kailangang umalalay sa higit 120 milyong Pilipino. Anya, malino na kulang ang puwersa at pasilidad upang matugunan ang mga pangangailangan sa territorial defense. Partikular na tinukoy ng kalihim ang kakulangan ng staff, strategic command, operating troops, pasilidad at mga base, lalo na sa mga lugar tulad ng Palawan, Mindoro at iba pang estratehikong bahagi ng bansa. Magdudulog kami ng phased-in program, hindi pwedeng madalian at lalaki masyado ang budget ng defense establishment. Kailangan i-phase in natin ito sa taon-taon na maintenance expenses natin na kinakailangan natin sa mga bagong darating na mga equipment na binili tulad ng barko at mga eroplano at iba pang equipment. And then, syempre, nandiyan ang modernisasyon na naantala dahil nagmamahal ang presyo at masyado maliit yung naitabi na budget para doon. Mahirap naman pumirma na ng mga kontrata na hindi kumpleto. No? So napakalaki ng pangangailangan ng depensa. Dahil ito'y pinabayaan for the past 60 years, mahabol tayo ngayon. Ayon pa sa kalihim, layunin ng programa na unti-unting mapalakas ang active duty at civilian human resource component ng DND. Dagdag pa niya, hindi natatapos ang paggugol para sa pambansang depensa sapagkat nakadepende ito sa mga dumarating na hamon. Kaya't kanilang isusulong ang panukalang amyendahan ang modernization law mula sa kasalukuyang 15-year cycle bunsod ng mabilis na pag-usbong ng teknolohiya. Binigyan din ng kalihim ng usapin sa West Philippine Sea isang pangmatagalang pakikibaka, ngunit higit na mahalagaan niya ang pagpapalakas sa kakayahan ng ating mga diplomats na nagsisilbing sandalan ng Pangulo.
Nagpaalala rin si Secretary Teodoro sa publiko na itaas ang kanilang kamalayan sa posibleng epekto ng mga paparating na weather disturbances hanggang sa paparating na taon. Suportado rin ang kalihim ang utos ng Pangulo na maimbestigahan ang ilang flood control projects. Danny Munar, humahataw sa balita ngayon. Binura ng pamahalaan ang mahigit 700 milyong pisong utang na mahigit 4,000 magsasaka sa Negros Island. 4,400 at 78 Agrarian Reform Beneficiaries o ARBS ang nakinabang sa isinagawang pamamahagi ng Certificates of Condonation sa Cadiz City na sumaklaw naman sa 3,464 hectares ng lupa. Ayon kay DAR NIR Regional Director Lucrecia Taberna, patunay ito ng pangako ng gobyerno na tutulungan ang mga magsasaka. Sinasalo ng gobyerno ang mga utang ng mga ARBS sa Land Bank of the Philippines na nagbigay sa kanila ng debt-free status. Lubos ang pasasalamat ng mga benepisyaryo sa tulong ng pamahalaan na nagdulot sa kanila ng kaginhawahan at bagong pag-asa. Hataw Balita ngayon. Sinuportahan ng pamahalaang panlalawigan ng Camarines Norte ang ika-62nd Fish Conservation Week sa lalawigan, kabilang narito ang distribusyon ng livelihood interventions at iba pang serbisyo para sa mga Camnorteño. Si Lizel Nael humahataw. Formal nang binuksan ang pagdiriwang ng 62nd Fish Conservation Week sa lalawigan ng Camarines Norte sa Provincial Capital Grounds Daet, Camarines Norte kahapon September 15. Ang tema ng aktibidad ay pangisdaang masagana, sapat na isda sa bawat pamilya, kung saan pinararamdamang suporta sa kagalingan at hanap buhay ng mga Camnorteñong mangingisda. Pinangunahan ng pamahalaang panlalawigan ng aktibidad sa pamamagitan ng Office of the Provincial Agriculturist at Provincial Agricultural and Fishery Council. Isinagawa ang distribusyon ng livelihood interventions kung saan namahagi ng 45 fiberglass boats sa mga mangingisda na mula sa iba't ibang coastal towns ng probinsya. Namigay rin ng mga tilapia fingerlings sa mga kababayan nating tilapia growers. Tampok rin ang mga agricultural products at mga serbisyo ng gobyerno sa sektor ng agrikultura at pangingisda sa Tiangge sa FishCon 2025. Ang selebrasyon ng Fish Conservation Week ay tatagal ng halos 1 linggo mula kahapon hanggang Biyernes, September 19. Lizel Nael, humahataw sa balita ngayon. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Kaya din ang aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin dito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang mga video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 16, Talatang 9. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. At yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-16 sa buwan ng Setyembre 2025. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Amigo Sherwin, sandali lang po. Batiin ko lang po si Brad Japet Cadblaida. Brad Japet, magandang umaga. Maraming salamat po sa Diyos. Si Skyla Marcaida. And of course, Brad Nemesio Panopio. Ayan. At syempre, mga kasambahay, si Jalet Cablaida, Ansel Beraya, Jonel Villenas. Magandang umaga po. Ana Panganiban, Connie Panopio, Nora Laideros, Apollo Hernandez, Glenn Panopio at sa mga taga-lokal ng Tiaong. Sabi, Adet ni Diyosa, wala na daw bati. Yan, Rudy Tolentino, si Aljan, si
Dayan, syempre, si Brad Paraon at Bernie, Josa and Alex. Wala ng oras, Adet. Maraming salamat. Christian and sino nandyan sa si Ian. Yan. Christian and Jerickson. Sa alam po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.